Welcome back sa ating channel, Mi Amore Diaries. Ako ang inyong narrator na siyang magbibigay buhay sa kwentong ito. The Governor's Surrogate Mother. Dahil sa sakit ng kanyang ina, pumayag si Elena na maging surrogate mother ni Governor Gabriel kapalit ng 10 million pesos. Ngunit hindi naging matagumpay ang proseso matapos mamatay ang punla sa kanyang sinapupunan. Hindi ito matanggap ni Gabriel at nagsimula siyang maghinala kay Elena. Kalaunan, sinubukan niyang pilitin ang babae na magdala ng kanyang anak sa ibang paraan. Nang tumanggi si Elena, naging peligroso ang kanyang sitwasyon. Pero sa tulong ni Daniel, nagpanggap silang mag-asawa upang makalayo sa gobernador. Habang tumatagal, nalaman ni Elena na isa palang lihim na agent si Daniel na matagal nang nag-iimbestiga sa mga krimen ni Governor Gabriel. Magagawa ba nilang makatakas sa kamay ng marahas na gobernador? Subaybayan natin ang kanilang kwento dito lang sa Mi Amore Diaries. Paano na ang gagawin natin ngayon? Bababang boses na sabi ng ina ni Elena. Kapansin-pansin na may karamdaman ito. Sobra ang pag-aalala ang nararamdaman niya para sa ina. At lahat ng paraang alam niya para lang maipagamot ang ina ay gagawin niya. Gagawa po ko ng paraan. Tugon niya at marahang ngumiti sa ina. Nang makatulog ito, pagod siyang napabuntong hininga. Ilang araw na niya itong pinag-iisipan. Ngayong kinausap na siya ng doktor ng ina, ay mas nahirapan siyang magdesisyon. Naalala niya ang alok ng gobernador sa kanya. Hindi niya alam kung paano ang gagawin. Kung tatanggapin ba niya ito o babaliwalain. Pero kung gagawin niyang baliwalain ito ay para na rin niyang pinalagpas ang pagkakataong maipagamot ang ina. Umuwi siya sa kanilang bahay para maligo at magbihis. Wala siyang halos tulog at pahinga dahil pagkatapos ng trabaho niya ay diretso ospital agad siya para asikasuhin ang ina. Nakapagdesisyon na siya at ito ang tanggapin ng alok ng gobernador sa kanya. Noong nakaraang linggo pa siya nito kinukulit. Nais nitong maging surrogate para ipagbuntis ang anak nito. Noong una, ayaw niya dahil hindi ganon ang gusto niya. Ang gusto niya ay magkaroon ng anak sa lalaking gusto niya. Sinabi niya sa sarili na hindi niya tatanggapin ang alok ng governor na si Gabriel at kahit ang kapalit pa nito ay pera. Ngunit may magagawa ba siya ngayon? Kailangan niya ng pera at hindi magagamot ng dignidad at pride niya ang kanyang ina. Nang makarating siya sa opisina ng governor, ay malalim siyang huminga. Sinalubong siya ng mga bodyguards nito. Hindi siya pumasok ng umaga dahil nga sinabi ng doktor, kaya ay nangyari ay half day lang siya ngayon. Kumatok siya ng 3 beses bago binuksan ang glass door. Naabutan niya ang lalaking abala sa pagbabasa ng mga dokumento, ngunit nasa tabi nito ang basong may lamang alak. Gayon ka lang. Baritonong boses nitong sabi nang mag-angat ng tingin sa kanya. Siya si Gabriel, ang governor ng kanilang lugar. Isa rin itong bilyonaryo at napakaraming negosyo. Sorry sir, hindi po ako nakapagsabi. Natagalan ako sa ospital dahil may ipinaliwanag ang doktor sa akin tungkol sa aking ina. Aniya sa kalmadong boses. Kahit pa sa kaloob-looban niya ay kinakabahan na. Lumunok siya ng ilang pulgada na lamang ang layo nila. Nakapagdesisyon na ako. Mababang boses niyang sabi. Gumisi ang lalaki sa kanya. And what's your decision? Tinatanggap ko po ang alok niyo. Aniya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. That's good to hear. I will arrange the contract as soon as possible. At sisimulan na natin ang plano. Nakangiting sabi nito na nagbigay kilabot kay Elena. Gagawin ko to para sa mama ko. Wala sa sariling sabi niya. Kailangan mo ng anak at ako ay kailangan ko ng pera. Tumago-tango ito. So that makes up your decision. Anito nang mapagtanto ang sinasabi niya. Nang mas lalo itong lumapit sa kanya, ay lihim siyang napalunok.
Hindi alam ang gagawin. Naamoy niya ang pinaghalong amoy ng alak at mint nitong hininga. Natulo siya sa kinatatayuan nang bigla na lang siya nitong hinalikan. Hindi siya tumugon at nanatiling tikom ang kanyang labi. Dahilan para ito rin ang kusang lumayo. Bakas ang inis sa mukha ni Gabriel nang humiwalay ito. "The next time I kiss you, I want you to respond." Sabi nito na kahit labag sa loob niya, ay tumango siya. Nang matapos ang office hour ay, saka na siya nagpaalam at umalis. Nang makalabas, ay para siyang nakahinga ng maluwag. Pumaras siya ng sasakyan at nagpahatid sa kanilang bahay. Kailangan niyang kumuha ng damit ng kanyang ina at ipagluto ito ng hapunan. Bitbit ang mga kailangang dalhin ay lumabas siya ng bahay ngunit laking gulat niya kung sino ang taong nasa labas at naghihintay sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay agad itong ngumiti na siyang ikinabalis ng tibok ng kanyang puso. "Daniel?" Paanas niyang sabi. Naglakad ito palapit sa kanya, saka siya hinalikan sa noo. "I miss you." Anito sa kanya at para bang may nagliparang mga paru-paro sa kanyang tiyan nang marahan siya nitong kinabigat, niyakap ng magaan. Siya si Daniel Chavez. Alam niyang matagal na itong may gusto sa kanya. Hindi niya magawang masuklian ang pinapakita at nararamdaman nito para sa kanya dahil sa sitwasyon nila ng ina. Lalo pa ngayon dahil may binuo siyang desisyon na kahit mahirap ay gagawin niya para sa kanyang ina. "Papuntang ospital?" Tanong nito. Agad naman siyang tumango at ngumiti. "Hatid na kita. But before that, kumain muna tayo." Anito. "Pero si Mama, kailangan niyang kumain sa tamang oras." Napayuko siya matapos sabihin yun. Gusto niyang sinabi nito, pero paano ang mama niya? Ngumiti ito sa kanya at ginalo ang buhok niya na siya namang ikinasimangot niya. "Let's take care of your mother first. Saka na tayo kakain. Okay na?" Doon siya napangiti at tumango. "Okay na." Sagot niya. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse na siyang lihim niyang ikinangiti bago pumasok sa loob. Umikot ito, saka sumakay sa driver's seat. Tahimik sila sa daan at paminsan-minsang nag-uusap. Hindi niya magawang buksan o sabihin dito ang tungkol sa desisyon niya. Nang makarating sila sa ospital, ay tinulungan siya nitong bitbitin ang mga dala niya. "Daniel!" Masiglang bati ng kanyang ina nang makita ang lalaki. "Mabuti at nakadalaw ka. Akala ko ay kinalimutan mo na ako." Natawa lang ang lalaki sa sinabi ng ina niya. "Pwede ko po ba kayong kalimutan, tita? Sa ganda niyong yan." Pangbobola pa nito. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya sa nakikitang ngiti sa kanyang ina. Salamat kay Daniel. Matapos niyang asikasuhin ng ina at makatulog ito, ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. "Thank you." Aniya kalaunan kay Daniel. "Para saan?" Tanong nito. Kasi kahit papaano, gumandang mood ni Mama. Masaya siya at nakakangiti. Hindi kagaya kapag kami lang. Tipid lang tong ngumingiti at dama mo may dinaramdam. Sabi niya. Ngumiti ito at ginulo ang buhok niya. Nagawain ito kapag may sinabi siyang nagustuhan nito. "Anything for you." "Salamat." Ulit niya. Inakbayan siya ni Daniel at nginitian. "Let's go." Ayan ito. Ngumiti siya at tumango. "Tara." Tugon niya ng may ngiti. Sabay silang lumabas ng ospital dahil hindi naman kalayuan ay may paresa na siyang pinupuntahan ng karamihan. "Alam mong ganitong kainan ang gusto ko ah." Sabi niya at bahagya itong siniko. Natawa ito at hinawakan siya sa siko. "Of course I know. Ayaw mo na dinadala ka sa mamahaling restaurant. Hanap ka na ng pwesto natin. Ako na mag-order." Cool na sabi nito at marahan siyang binitawan. Natatawa siyang sumaludo rito bago ito iniwan at sinunod ang sinasabi nito. Nang makahanap siya sa may bandang gilid ay umupo na siya. Nangalumbaba siya habang naghihintay at inililibot ang tingin sa paligid. Halos 15 minutes bago ito nakabalik. Medyo pawis ang makinis nitong noo.
Napangiti siya. Daming tao. Reklamo nito. Ako na lang sana. Sagot niya at tinulungan itong ihain ang pagkain. Para namang hahayaan kitang makipagsiksikan. Sabi nito at umupo sa katapat niyang silya. Kain na nga tayo. Sabi na lang niya dahil nagugutom na siya. Kumusta ka? Tanong nito sa kalagitnaan ng pagkain. Sakto noon at humihigop siya ng sabaw. Wala sa sariling nalunok niya ang karne nito dahilan para maubos siya. Hey! Sabi nito at mabilis siyang inabutan ng tubig. Agad niya itong tinanggap at ininom. Pwede ba kasing wag mo kong kinakausap kapag saktong may papasok na pagkain sa bibig ko? Inis niyang sabi. Tinawanan lang siya nito. Wala akong kasalanan. Depensa nito. Ayos lang ako. Pagsisinungaling niya, hindi siya makatingin dito. Natatakot siya na kung ipagtatapat niya ito sa lalaki ay iiwan na lang siya nito bigla. Hindi siya handa. Gusto niyang lalaki at may nararamdaman siya para dito. Ikaw, lagi kang missing in action. Basta kang nawawala. Naningkit ang mga mata niya habang nakatingin dito. What? I'm just busy. May bago ko racket. May hinahanap ako. Sabi nito at nginisihan siya. Napasimangot na lang siya. Ano yan? Finding Nemo? Sarkastiko niyang sabi. Natawa ito at halos mahulog sa sariling kinauupuan na siya naman ay napairap. Minsan ay OA ang lalaki kung makatawa. Pero kahit ganon ay gusto niya pa rin ito. Sekretary ka ni Governor Gabriel, di ba? Tanong nito sa seryosong boses. Oo, bakit? Tanong niya. Dumistansya ka sa kanya at huwag masyadong lumapit. Alam mo gusto kong sabihin. Sabi niyang tumango siya kahit wala nga naiintindihan. Pagkatapos noon ay ngumiti rin ito. Always take care, okay? Okay. Bakit ba biglang nasama si Governor? Curious niyang tanong. Huli na ang lahat. Nailapit na niyang sarili sa gobernador. Kailangan niya ito. Kailangan niya ang pera nito. Wala lang. Ang pangit niya eh. Sabi nito at natawa. Saglit niya itong tiningnan. Para kasing may mali. Hindi niya mapunto. Kinaumagahan ay sa banyo ng ospital na siya naligo at nagbihis. Mabuti na lang at may dala siyang kasuotan para sa trabaho. Nang matapos mag-ayos, ay saka siya nagpaalam sa ina. Nang makarating sa opisina ay naroon na si Gabriel. Saktong lumabas ito nang makarating siya sa table niya at mas nauna pa ito sa kanya. Come to my office. Sabi nito at bumalik sa loob. Mabilis naman siyang tumayo at sumunod dito. Sir, bakit po? Magalang niyang tanong. Cut the sir. Just call me Gabriel. Ang pangit naman na. Tawagin mo kong sir kung ikaw magiging ina ng anak ko. Anito at ngumisi na nagbigay kilabot sa kanya. Napaiwas na lang siya ng tingin at tumango. Sige, Gabriel na lang. Aniya. Good. Sabi nito at lumapit sa kanya at hinapit siya sa kanyang bewang. Anong kailangan mo, Gabriel? Tanong niya nang hindi makatingin dito. I want to discuss to you ang tungkol sa pagiging surrogate mo. Sabi nito at humiwalay sa kanya at may kinuha. First, ibibigay ko ng bayad na 100 milyon. But make sure na hindi mo ko tatakasan at lolokohin. Or else, pagsisisihan mo. May pagbabanta sa tono nito. Napalunok siya at napatango. Hindi siya sumagot at hinintay ang iba pa nitong sasabihin. Sinabi nito na kinakailangan siyang isailalim sa proseso para iturok ang punla sa kanyang sinapupunan. Mas mabuti yun kaysa makipagtalik siya dito para lang makabuo ng bata. Nang uwian, ay sinundo siya ni Daniela at saka sila saglit na namasyal at kumain sa labas. Nang makarating sila sa ospital, ay agad siyang bumaba ng sasakyan. Hindi niya alam kung paano ito haharapin at ang iba pang sasabihin dito. Nang masiguro na nakalayo na siya dito, ay tumigil siya sa paglalakad at sumandal sa pader. Hinawakan niyang dibdib kung nasaan ang puso. Kusang tumulo ang mga luha niya habang nakayuko. Gusto niya ito at mahal.
Kung pwede lang, ay hahayaan niya itong agad sa gusto nito. Kinaumagahan ay naalimpungatan siya dahil pangangawit ng kanyang batok sa pagkakasandal sa sofa ng ospital. Nang makarating sa pinagtatrabahuhan, ay naroon na ang boss niya na mukhang naiinip na kakaantay sa kanya kahit hindi pa naman siya late. "Good morning po." Magalang niyang bati dito. "Let's go." Agad na sabi ni Gabriel at hinawakan siya sa siko. Hindi niya magawang magreklamo at basta na lang nagpahila. Sa basement sila dumaan. "Ngayon na ipoproseso sa iyo ang pagtusok ng sperm ko. Make sure not to fall after a month." Seryosong sabi nito na ikinatangulang nito. Parang gusto na lang niyang hilingin na sana ay hindi siya mabuntis at hayaan na lang. Pero parang malabo ang gusto niyang mangyari. Nang makarating sila sa isang private hospital, ay tinungo nila ang opisina ng doktor na pakay. Pumasok sila sa isang laboratory at kung ano-anong test ang ginawa sa kanya na hinayaan lang niya. Hindi niya na malayang nakatulog na siya sa haba ng proseso nito. Nagising na lamang siya sa isang hindi pamilyar na kwarto sa kanya. Nang ilibot niyang tingin, ay nasa tabi niya si Gabriel at nakaupo habang nakatingin sa kanya. "Gising ka na. Tapos na. Pwede na tayong umalis." Dugtong nito na ikinatungo niya. Gusto niyang magtanong at magsalita, pero nanatiling tikom ang kanyang bibig. Hinatid siya ng mga bodyguard nito kung nasaan ang nakakonfine ng kanyang ina. Nailipat na sa kanyang bank account ang pera. Kaya nang pagtapak pa lang ng paa niya sa loob ng ospital, ay agad niyang tinungo ang opisina ng doktor ng kanyang ina. Sinabi niya ritong meron na siyang sapat na pera para maipagamot ang ina. Maraming ipanaliwanag ang doktor sa kanya para sa pagpapagamot ng ina. Napanay lamang ang tango niya. Dahil sa wakas, pagagawa na ang lahat ng yun sa ina niya para mapagaling ito. Kahit papaano ay masaya siya. Kahit sa loob niya ay para bang mabigat at masakit. Dahil maaga siyang nakauwi, ay maaga rin niyang dinalaw ang ina. Matapos ay saka siya umuwi sa kanilang bahay para magluto at dalhan ng gamit ang kanyang ina. Inilabas rin niya ang mga maruruming damit na siyang ginamit na. Nang matapos sa lahat ng gawain ay saka siya naligo. Nagtagal siya sa banyo ng 15 minutes. Katabi ng kusina nila ang nag-iisang banyo na siyang malapit lang rin sa sala. Halos mapatalon siya sa gulat nang makita ang taong prenteng nakaupo sa kanilang sofa. Napanganga siya habang nakatingin dito. Sa taong akala niyang iniwan na siya. Napahawak siya sa pagkakatakip ng tuwalya sa hubad niyang katawan nang magtama ang kanilang mga mata. "Hi, sweetheart." Matamis at may halong pang-aakit nitong sabi sa kanya bago tumayo na siyang ikinalunok niya. "Anong ginagawa mo dito?" Pinigilan niya ang sariling mautal nang itanong yon. "Simple. I just want to visit you, my sweetheart." Sabi nito at muling ngumiti sa kanya. Napahigpit ang kapit niya sa tuwalyang tumatabing sa katawan niya nang makalapit ito sa kanya at hapitin siya sa bewang. Akala ko... Natigilan siya nang dampihan siya nito ng halik sa labi. "Iniwan na kita?" Pagtutuloy nito sa sasabihin niya. Tumango siya bilang sagot. Nangiti naman si Daniel. "Silly woman, hindi ko gagawin yun. In fact, I made my decision. Nakapagdesisyon akong hindi kita titigilan hanggat hindi kita napapauo. I want you to be mine." Ang huling linyang sabi ay ibinulong nito mismo sa kanyang tenga. "Ilang beses na kitang sinabihan." Sabi niya dito at habang nakatingala kay Daniel dahil mas matangkad ito. "Meron akong dahilan kung bakit ko ginagawa yun." "Then tell me a reason." Sabi nito sa paos na boses. Ang kanilang muka ay ilang dangkal lang ang layo sa isa't isa. "Tuluyan mo kong iiwan kapag sinabi ko." Kagatlabing sabi niya. "Stop biting your lips, sweetheart." Sabi nito, ngunit sa halip na makinig ay nadiinan niya ang pagkakakagat dito. Namalayan na lang niyang magkadampi na ang labi nilang pareho. "Pumayag ako sa isang kasunduan." Panimula niya habang nakatingala pa rin dito. Bahala na kung anong maging reaksyon nito. Kung iwan man siya nito o kamuhian o pandirian, tatanggapin niya kahit masakit. "Ang boss ko ay naghahanap ng surrogate mother.
ako nakita niyang gawin ang bagay na yon. Hindi ako pumayag nung una dahil hindi ko gustong gawin ang ganong bagay. Dahil gusto kong iluwal ang batang pinaghirapan namin ng mahal ko. Hindi dahil sa binayaran lang ako. Pagsasabi niya ng totoo. Ngunit nang ibalita sa akin ng doktor na sa lalong madaling panahon ay kailangang maipagamot si Mama, ay natakot ako. Nataranta ako at gumawa ng desisyong kahit mahirap at masakit ay pinili ko para maipagamot ang ina ko. Pumayag ako sa pagiging surrogate mother kapalit ng 100,000,000. Pagpapatuloy niya at hindi napigilan ang sariling mapaluha. Walang tigil yon sa pag-agos. Hindi niya inaasahan ang sunod nitong gagawin matapos niyang sabihin ang totoo. Tinabig siya nito at niyakap ng mahigpit, ngunit may pag-iingat. Lalo siyang napahikbi. Akala niya ay iiwan na lang siya nito bigla. Ngunit nagkamali siya. Shh! Tahan na. Nandito ako. What happened next? Marahang tanong nito kalaunan. Pinahid nito ang luha niya nang muli itong tumulo. Kanina, itinurok sa sinapupunan ko ang karayom na siyang magiging dahilan para mabuntis ako. Malalaman lang resulta pagkalipas ng 1 buwan. Pagkwento niya, tumango ito na sinasabing naiintindahan nito ang sinasabi niya. Paano kung mag-fail? Tanong nito. Napasimangot siya. Hindi pwede dahil lagot ako kay Gabriel. Maaaring ipaulit niya ang ginawa o babawiin ang perang binigay niya. Hindi ko alam kung dapat ko bang hilingin na sana maging success o wag. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari. Nahihirapang sabi niya. Isinandal ni Daniel ang ulo niya sa dibdib nito. Ngayong alam ko na, I will protect you from him. Sinabihan kita hindi ba? Lumayo ka sa kanya. Pero huli na nung sinabi mo, nakauuna ako sa usapan namin. Mababang boses niyang sabi. Napatango na lang ito habang marahang hinahaplos ang basa niyang buhok. Pagkaraan ng ilang minuto, ay doon lang niya naalala kung ano ang suot. Namumula ang pisnging nag-angat siya ng tingin dito. Daniel, nakatuwalya lang ako. Sabi niya at napatingin sa posisyon nila. Magkadikit ang kanilang katawan. At sa bandang tiyan niya ay may tumutusok roon. Nang tingnan niya kung ano yun, ay agad rin siyang napaiwas ng tingin. Agad siyang napahiwalay sa pagkakayakap kay Daniel. You're blushing. Komento nito habang natatawa. Itinago niya sa 2 palad ang sariling muka. Ano ba? Inis niyang sabi nang subukan itong tanggalin ang kamay niya sa pagkakatakip sa kanyang muka. Hey, look at me, sweetheart. Para naman siyang batang agad sumunod sa sinabi nito. Nang magtama ang kanilang mga tingin, ay ngumiti ito ng marahan. Wala na ang pang-aasar. Ililipat natin ang hospital ng mother mo. Ililipat rin kita ng tirahan. You have a contract to your boss, right about being surrogate mother? Tumango naman siya sa tanong nito. Okay, tell him na mag-leave ka ng 2 weeks para makapagpahinga. Utos nito. Paano kung magalit siya at maraming tanong? Just try it. I will help you. Sabi nito at hinalikan siya sa noo. Sinunod nito ang sinabi niya. Kinagabihan ay tinawagan niya ang boss at ipinaliwanag ang 2 weeks niyang pagkawala. Agad itong pumayag nang sabihin niya. Magpapahinga siya dahil bawal ang ma-stress siya. Ayon na rin sa sinabi ng doktor. Ginamit lang niyang alibi. Madaling araw ay ipinroseso ang paglipat sa kanyang ina sa isang pribadong ospital na mas matututukan ang pag-aalaga at panggagamot sa kanyang ina. Hindi kalayuan sa ospital ay naroon ang kondominium ni Daniel kung saan siya titira. Hindi naman kailangan dito pa ako. Sabi niya matapos magbihis. Nasa sala si Daniel at naghihintay sa kanya. If you stay at your house, baka puntahan ka ng boss mo. May diing sabi nito habang nakaigting ang panga. Ani mong galit. Napagtanto niyang tama ito. Tumango siya at tumabi ng upo rito. Thank you. Sabi niya. Para saan? Para sa pagtulong. Tinutulungan kita dahil gusto ko at para maprotektahan ka. Hindi mo kilala ang boss mo. He's a very dangerous man. Sabi nito na mas naging seryoso. Nakatitig lang siya rito na para bang tinatandaan ang bawat parte ng mukha nito. Hey, are you with me? Stop staring. Sita nito sa kanya at napabungis-ngis lang siya at umupo sa kandungan nito. Kahit siya ay nagulat sa sariling ginawa.
Ang gulat ring ekspresyon ni Daniel ay napalitan ng pagngisi. Sabi na may pagnanasa ka sa akin. Nag-aasar nitong sabi at sinapak niya ito sa braso na tinawanan lang nito. Baliw. Asik niya dito at sinubukang umalis sa pagkakaupo sa hita nito. Naghapitan siya nito sa bewang. Baliw sa'yo? Gising tanong nito. Napairap siya sa hangin. Corny. Bulong niya dito na ikinatawa lang uli nito. Saglit silang natigilan at nakatingin lang sa isa't isa hanggang sa unti-unting naglapit ang mukha nila at magdikit ang kanilang mga labi. Nang magising kinaumagahan si Elena ay nasa kama na siya ni Daniel. Wala sa tabi niya ang lalaki. Sinubukan niyang igalaw ang sarili para bumangon, ngunit napahiga rin siya dahil sa sakit ng kanyang katawan, lalo na ang kanyang pagkababae. Ganito ba talaga sa una? Naiiyak niyang sabi bago isinandal ang ulo sa headboard ng kama. Pabuti na lang at naka-night dress na uli siya. Ito ang suot niya kagabi bago siya hubaran ni Daniel. Namula ang kanyang pisngi nang maalala ang ginawa nila. Inabot sila ng madaling araw bago natapos. Bumukas ang pinto ng kwarto dahilan para mapabaling ang tingin niya doon. Bumungad sa kanya si Daniel. Wala itong pang-itaas at tanging sweatpants ang suot. Nakayapak rin ito. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin. Good morning, sweetheart. Nakangiting sabi nito at naglakad palapit sa kanya. Good morning. Iwas tingin niyang sabi. Nahihiya tuwing naaalala niya ang nangyari. Walang good sa morning kung masakit ang buong katawan ko. Inis niyang sabi. Nayapos nito ang braso ang bewang niya. I'm sorry, pinagluto kita ng almusal. Itayin mo ko, kukunin ko lang. Nakangiting sabi nito. Di pa man siya nakakasagot, ay umalis na ito. Natakam siya sa nakahain sa harapan niya. Breakfast in bed. Nakangiting sabi nito. Ang dami naman ito. Para sa ating dalawa. Wala ka na bang plato at kutsara? Nag-asik ito at iniumang sa kanya ang pagkain na agad naman niyang isinubo at ginuya. Bakit parang sweet mo naman yata? Tinaasan niya ito ng kilay pagkatapos ngumuya. Ayaw mo? Nagtatanong lang. Hindi ka pa nga nanliligaw eh. Dugtong niya at muling umismid. What? Di pa ba ako nanliligaw? Tanong nito. Gulat ang reaksyon. Bakit? Nagtanong ka ba? At saka, may naliligaw bang nag-score agad na agad sa nililigawan? Tinaasan niya ito ng kilay. Ngumiti ito na nakakaloko. So it means, higit pa ako sa maliligaw mo? Pinagsasasabi mo. Sabi niya at siya na mismo ang kumuha ng kutsara at nagpakain sa sarili. Minsan-minsan naman niyang sinusubuan si Daniel. Dalawin natin si Mama. Biglang sabi niya matapos nilang kumain at nagtungo sa closet para maghanap ng ipapalit. Nang makahanap ay nagbihis na siya. Ganyan ka na? Tanong niya dito. Yeah. Tipid nitong sagot na ikinangiti niya. Napakasimple nito, ngunit gayon pamanay, malakas ang dating nito. Sabay silang naglakad palabas ng kondo. Nang makarating sa ospital, ay agad niyang tinungo ang kwarto ng ina. Sabi ng doktor ay katatapos lang ng chemo nito. Balita pa ng doktor ay pwede nang maoperahan ng ina niya sa susunod na mga araw. Sa ngayon ay inihahanda pa ito. Lagpas lunch na nang makauwi sila. Mabuti na lang at nag-drive-thru sila. Basta na lang nilang ibinaba ang mga bitbit at inilapag sa melsang nasa sala ang tinake-out na pagkain at saka yun nilantakan. Kalalaki mong tao, ganyan ka kumain. Nakangusong sabi niya. At kababae mong tao, daig mo pang lalaki kong kumain. Reklamo rin ni Daniel sa kanya. Nagkatingin silang dalawa at sabay na natawa. Ito ang pinakagusto ni Elena sa relasyong meron sila. Hindi man sigurado at marami mang mangyayari ay hindi nila magawang mailang sa isa't isa dahil para silang bumabalik sa simula. Matapos kumain ay niligpit na nila ang kalat. Nagpaalam si Daniel na maliligo. Nang pumasok siya sa kwartong tinutuluyan nila, ay natigilan siya nang nasa bedside table ang cellphone ni Daniel. Natigilan siya nang mag-vibrate ito, kusang umilaw at nag-pop sa notification nito ang mensahe. Wala na sana siyang planong tingnan ito dahil masamang makialam ng pribadong pagmamay-ari nito.
Nang makuha ng mensahe ang interes niya, nakasulat kasi roon ang pangalan ni Gabriel. Kinuha niya ang cellphone. "How's your mission? Bantayin mo mabuti si Gabriel." Mahinang basa niya sa mensahe hanggang doon lang ang nabasa niyang message. Ibinaba niya ang cellphone at ibinalik ito sa ayos. Nagtataka at kinakabahan siya sa nabasa. Anong misyon? Bakit babantayin si Gabriel? At sino ang nag-text? Maraming tanong sa isipan si Elena, ngunit kailangan niya muna itong sarilinin at mag-imbestiga ng mag-isa. Napaangat siya ng tingin nang lumabas sa banyo si Daniel. Wala sa sariling napatitig siya dito. Tama ba talagang pagkatiwalaan niya ito? Dumiretso ito sa closet at doon nagbihis. Nang lumabas ay nakabihis na ito. Napakunot ang noo niya. "Saan ka pupunta?" Tanong niya. Bihis na bihis kasi ito. Itim na pantalon, puting t-shirt at pinatungan ng leather jacket na kulay itim. Naka-combat shoes din ito. "Bibiglaan kasing meeting ng kasosyo ko. Ngayong oras yun." Sabi nito at ngumiti. Hinalikan siya nito sa noo. "Babalik ako agad. Huwag mo ko mamiss agad ha." Biro nito na hindi naman niya magawang ngumiti ng maayos. Tumangulang siya bilang tugon. Matapos nitong magpaalam at kunin ang cellphone ay umalis na. Hindi niya maiwasang mainis at maghinala. Hindi ko dapat siya husgahan. Siguro ay may malalim siyang dahilan. Pagkausap niya sa sarili at tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. Naisipan niyang maglinis pagkatapos at dahil ayaw niya ng walang ginagawa ay naisipan niyang mag-bake na lang. Inihanda niya ang lahat ng kakailanganan at sinimulang mag-bake. Nang matapos ay sa kanya inilagay muna sa ref. Napatingin siya sa kanyang orasan. Hindi niya na malayang malapit na palang mag-alas 6. Tinanggal niya ang suot na apron at bumalik sa kwarto para maligo at magpalit. Mabilis ang ligo lang ang ginawa niya at nagbihis. Binalikan niya ang phone na umaasang nagteksto. Tumawag man lang ang lalaki, ngunit wala pa rin. Bumalik siya sa kusina at nag-slice ng ginawa niyang cake. Nagtungo siya sa sala habang dala ang slice cake at Yakult. Binuksan niyang TV at nanood habang kumakain. Masaya siya sa ganoon nang biglang mahinto dahil sa ingay ng doorbell. Tumayo siya at hindi nagabalang tiningnan kung sino ang taong nasa labas sa pag-aakalang si Daniel yon. Dahil na siguro sa kasabikan ay basta na lang niyang binuksan. Laking gulat niya na makita ang taong nasa labas. "Are you hiding from me?" Madilim ang mukhang tanong nito sa kanya. Ni Gabriel. "No, kondo to ng kaibigan ko. Gusto kong makapagpahinga kaya dito muna ako pansamantala." Palusot niya. "Yeah, kaibigan." Sabi ng bahagi ng kanyang utak. "Really? Bakit lumipat ng hospital ang mother mo?" Seryoso pa ring tanong nito. "Dahil may pera na at maipoproseso agad ang pagpapagamot at opera, ay inilipat ko siya." Muli niyang palusot na siyang totoo rin naman. Tumangu-tangu ito. Nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang braso. "You want to relax properly? Sumama ka sa akin." Anito na ikinatigil niya ng tuluyan. "Ayos na ako dito." Sabi niya at ngumiti rito ng pilit. "Huwag mo kong subukan. Kapag sinabi kong sumama ka, sasama ka." May pinalidad sa boses na sabi nito. Sinubukan niyang magpumilit, ngunit wala siyang nagawa nang hilahin siya nito. Naluluha siyang nakiusap ritong hayaan na lang siya. Binitawan lang siya nito nang makapasok sila sa loob ng sasakyan. Wala siyang nadalang gamit ni isa. Maging ang cellphone niya ay hindi rin niya nadala. Paano na lang siya makakahingi ng tulong? Paano na lang niya makukontak si Daniel? "Bring her to her room." Seryosong sabi ni Gabriel at basta na lang siyang tinalikuran. Hindi masama ang ugali ng mayordoma. Nang makarating sila sa ikalawang palapag ng bahay, ay ngumiti ito sa kanya. "Dito ka muna, iha. Magpahinga ka. Babalik ako at ikukuha lang kita ng makakain." Sabi nito. Madilim na makauwi sa kanyang kondo si Daniel. Dumaan pa siya sa restaurant para sa hapunan nilang dalawa ni Elena. Nakangiti at pasipol-sipol pa siyang pumasok sa loob, ngunit nang makarating siya sa sala, ay natigilan siya. Nakaswitch ang TV. May tirang Yakult at tirang slice cake. "Elena?"
Malakas niyang tawag sa pangalan ng babae. Umaasang baka nasa kusina lang ito o kwarto at hindi narinig ang pagdating niya. Mabilis siyang kinain ng kaba nang walang sumagot. Mabilis ang kilos niyang hinanap ang babae sa kondo, ngunit walang Elena ang bumungad sa kanya. Nagtungo siya sa secret room ng kanyang kwarto na tanging siya lang ang nakakaalam. Tiningnan niya ang CCTV. Natigilan siya sa kanyang nakita. Kung hindi lang siguro siya bumili at the traffic, marahil ay naabutan niya ito. Damn you, Gabriel. Sa oras na mahuli kita, sisiguraduhin kong mabubulo ka. Galit na galit niyang sabi. Ang kanyang kamao ay nakakuyom at handa nang makipaglaban. Sana pala ay hindi na lang siya umalis so pinabantayan niya na lang ito. Umalis siya kanina dahil pinatawag siya ng boss niya tungkol sa misyon. Wait for me, sweetheart. Mahinang sabi niya sa sarili na mong kaharap lang ang dalaga. Nang makatanggap ng mensahe sa kaibigan, ay agad siyang lumabas ng kondo at sumakay sa sasakyan. At pinaharurot yon patungo sa address na ibinigay ng kaibigan sa kanya. Tulalang nakaupo sa kama si Elena habang nakatingin sa kawalan. Tanging lamp lang ang nagsisilbing ilaw sa silid. Natigilan siya nang marinig ang mahinang pagtunog ng slide door sa balkonahe. Agad siyang kinabahan. Nang bahagyang bumukas ang makapal na kortina, ay doon siya natigilan at napatitig sa taong yon. Salamat sa mahinang ilaw ay nakita niya ng malinaw ang itsura ng lalaki. Daniel! Mahina ngunit bulalas niyang sabi, bakas ang pagkagulat sa kanya. Ngumiti sa kanya si Daniel at nilapitan siya sa kaniyakap. Listen carefully. Take care here. I will explain everything to you pagkatapos ng lahat ng to. I promise. Sa ngayon, pwede ba magtiwala ka sa akin? Tanong nito, baka sa tono na umaasa. Tumangulang siya bilang sagot. Good, I only have few minutes. Sabi nito at nagsimulang sabihin sa kanya ang mga dapat gawin. Kasama na roon ang makisama kay Gabriel at maghintay siya ng 3 linggo. Gusto niyang mangwestiyon dahil nalilito siya at walang maintindihan. Ngunit mas pinili na lamang niyang makinig at sundin ito. Gaya ng sabi niyang magtitiwala siya rito. 3 linggo na ang nakalipas. Dumating ang doktor sa bahay. Nalaman niyang itetest nito kung nagdadalang tao na ba siya at kung nagtagumpay ang itinurok sa kanya. Nang matapos ng doktor ang proseso, tumayo ito. Napabuntong hininga ito bago tumingin sa kanya at kay Gabriel. Anong resulta? Tanong agad ni Gabriel. Sorry to say this, but the result is negative. It's not successful. Sagot ng doktor na pareho nilang ikinatigil. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya. Nagulat siya nang bigla nitong sakalin ang doktor. What did you do? Did I told you to make sure na mabubuntis ang babaeng yan? I paid a big amount of money. Galit nitong sabi. Namumutla na ang doktor na mong nahihirapan ng huminga dahil sa pagkakasakal sa kanya. Sir, there are reason kung bakit hindi ito naging successful. Nahihirapang sabi ng doktor. What? What are those reason? Galit pa ring tanong nito at binitawan ng kawawang doktor. Napalinok siya nang bumaling ang tingin nito sa kanya. Dahil may naging hadlang. Baby, you both did sexual intercourse. Naging barrier yun para mawalang bisang itinurok sa kanya. Or maybe, sir, ay mahina ang sperm ninyo. Mahirap at mahina po talagang tsansa sa ganyang paraan. Dugtong ng doktor kahit nahihirapan at naghahabol ng hininga dahil sa pagkakasakal sa kanya. I'm sure that my sperm are good. Hindi tayo nagtatalik. Paano magkakaroon ng barrier para makabuo ka? Nalilisik ang mga matang tanong nito. Bitiwan mo ko! Ano ba? Pinilit niyang tanggalin ang pagkakahawak nito sa kanya, ngunit sadyang mahigpit iyon. I paid you! Binayaran kita! Sabi nito, bago inilapit ang labi nito sa labi niya. Ang isa nitong kamay ay mahigpit ang kapit sa kanyang bewang. Naimulat niya ang mga mata nang makarinig ng pabalibag na pagbukas ng pinto. Nang lingunin niya yun, ay gano'n na lamang ang gulat, tuwa sa puso niya. Let go of my wife! Galit na sigaw ng bagong dating. Humahangos ito at malalaki ang hakbang na lumapit. Ha? Wife?
Sinong niloko mo? At sino ka ba? Mayabang at galit na tanong ni Gabriel kay Daniel. Asawa kong babaeng hawak mo. Kaya bitiwan mo bago mo pa pagsisihang hindi ka nakinig sa akin. Seryosong sabi nito na para bang nasa harapan nito ang pinakaayaw. If you don't believe, look at her hand at makikita mo wedding ring namin. Nakangisi ng sabi nito. Daniel, mahina niyang sabi. Ang singsing na sinasabi nito ay binigay nito iyon nung gabing nagkita sila. Isa itong device at special raw ito. Kalaunan ay may inilabas si Daniel mula sa bulsa ng jacket nito. Namilog ang mga mata niya nang makita kung ano yon. I am Agent Daniel and we are here to arrest you. Sabi nito. Rinig nila ang putukan ng baril sa labas at manghuhugot na ng baril si Gabriel nang mabilis pa sa segundong binaril ni Daniel ang kamay ng lalaki. Kinuha nito ang posas at pinusasan ang lalaki. You are under arrest, Mr. Governor. Sabi nito ng sarkastiko. Let go of me! Galit nitong sabi at pilit kumakawala. Sinuntok ito ni Daniel sa panga. Para yun sa pananakit kay Elena. Gigil nitong sabi. Muli nitong sinapak ang lalaki. At para yan sa pananamantala sa pangangailangan niya. Galit pa nitong sabi. Sa oras na makawala ako rito, I swear, I'm going to kill you. Banta ni Gabriel kay Daniel. Kung makakawala ka, now that we have our evidences against you, makukulong ka na at magbabayad sa lahat ng mga nagawa mo. Dumating ang mga kasamahan ni Daniel. Tapos na ang laban. Kinuha ng mga ito si Gabriel at hinarap siya ni Daniel at marahang hinaplos ang pisngi niya. I'm sorry, nalit ako. Hingi nito ng tawad at tinabig siya bago marahang niyakap. Sa bisig nito ay doon siya napahagulhol. Akala ko hindi mo na ako babalikan. Akala ko iniwan mo na ako. Hikding sabi niya na agad naman siyang inalo ni Daniel at pinunasan ng kanyang luha. I'm sorry, tahan na. Anito na nag-aalala. I have a good news. Sabi nito kalaunan. Tiningnan naman niya ito. Inaabangan ang susunod na sasabihin. Naoperahan ang mother mo at nagpapagaling na ngayon. Dahil sa narinig, ay muli siyang napaluha. Oh, thank God! Bulong niya habang pinapahid ang luha. Labis ang katuwaan sa puso niya. Ngayon lang siya nakahinga ng maluwag, simula nang malaman niya ang tungkol sa sakit ng ina at nadagdagan pa noong nagkaroon ng kasunduang meron siya kay Gabriel. Para bang natanggal ang malaking tipak ng bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Nang tingnan niya si Daniel, ay masuyo itong nakatingin sa kanya. Ngumiti siya at tumingkayad para halikan ito sa labi. Ngayong malaya na ako, sinasagot na kita. Sabi niya at mahinang natawa. Kahit hindi ka formal na naliligaw. Dugtong niya at muli itong hinalikan ng dampi. Mahal kita dati pa. Salamat sa paghihintay. Is this real? Naguguluhan, ngunit umaasang tanong nito. Sinagot niya ito ng halik na puno ng pagmamahal. Damn, I love you too. Sabi nito nang maghiwalay ang labi nila. Natawa siya at niyakap ito. The end.